Yo mga ka-gamers, what's up? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my video again. This is your host, Kiros, para sa Kiros TV. On this video guys, this is the continuation of our first video, the Legend of the Gaia game, which is nilaro natin siya sa PS1 noon. So this is the continuation of our game. So guys, kung bago pa lang sa aking page, please follow my page, like and share my videos guys. Malaking tulong po sa akin. Sa Facebook yan at sa YouTube. Samahan nyo ako. Let's enjoy the game. Tara, laro tayo. Hello guys. Welcome back again sa ating video. So, as you can see, sabi ko magpapa-level muna ako until level 5. So from level 2 to level 5, yan, level 5 na tayo ngayon. So we will continue the story of the game. So let's go. So diretso na tayo dito sa Genesis 3 kasi kita nyo naman nag-glow siya, no? Kaso nga lang may kalaban. So as you can see again, review natin, no? Complete na yung ano natin, mga moves. From 3 moves to 4 moves. So, okay na siya. So, by using the AP, pwede natin gamitin yung mga moves. Okay. So, 100 yung AP natin ngayon. Pagsamahin natin yung dalawang arcs by somersault at saka slash kick. Yan. So, kanina 100 AP yun. Mababawasan yung AP natin kasi dalawang arts yung ginamit natin. Kiros TV. I'm so glad to see you. I was all alone. I came here to get away from the Zero monsters. Hey, have you noticed? The mist doesn't come in here. So, walang mist daw around dun sa Genesis 3. And then, nag-glow siya at nag-radiate ng amazing power. Very warm din, so go ahead and touch it. Kiros TV. Okay, so there's an event, no? Kiros TV, you are Kiros TV, aren't you not? So I believe guys, this is a Raseru. So it's a form of monster din, pero different siya, no? Siya ay lumalaban against sa mga Zero monsters in the mist. So yan, sabi niya, I've read your thoughts and I'm speaking to your mind. I am Meta, so ang pangalan ng Raseru natin is Meta. Okay? So do you wish to save your people from the mist? Syempre, yes. Good. By combining our powers, we will rid the whole world of the mist. Okay? So yun. Nasa right hand na natin si Meta. Okay? So ngayon ang goal natin, kailangan i-revive yung Genesis 3. Okay? So yun. Hurry and assemble everyone here. So okay guys, kung nakikita nyo ngayon, punta tayo sa status. Makikita nyo sa baba, Kiros TV level 5, Attribute Fire, and Meta level 1. So ibig sabihin yan, si Meta, nag-absorb siya ng mga Zero monsters na merong icon. Kasi merong ibang monster dito na walang icon. So ibig sabihin si Gimard, yung kalaban natin, pwede na natin siyang i-absorb. So I will show you kung paano natin gagawin yon. So this is a 50-50 chance ha. Hindi sure bo lagi na makaka-absorb. Pero kung pagtutuunan mo ng pansin, or I mean, pag tsatsagaan mo i-absorb yung monster, pwede. Okay. So na-ambush pa. Additional lang guys, makukuha lang ang Zero monsters through physical damage. So, halimbawa, meron ka ng mga Zero monster na absorb and then ginamit mo siya sa another Zero monster, hindi siya ma-absorb pag namatay. Pero pag physical, using arts,
dun lang siya ma-absorb. So, let's try. So, ayun o. Yung kulay red sa arm niya, yun yung meta. Or yun yung Rasero. So, begin, attack command. So, high, low, left. So, somersault and slash kick ulit. Yan. So, unfortunately, hindi natin siya nakuha. Pero nagkaroon tayo ng item. So, ayun. Yun si meta. Okay. Try natin siya ulit sa iba. Hindi tayo alis dito hanggang hindi tayo nakakakuha ng Zero. So yun, di ba 100 siya kanina, naging 72 kasi nag-consume siya ng 80 when we are using arts. So ganun lang ulit. Hindi pa rin siya nakuha. Okay lang, we will try again hanggang sa makuha natin si Gimard. So sabi sa inyo, 50-50 chances, hindi porket may meta na kayo or Rasero slot, makukuha nyo na kagad yung Zero Monsters. Yun. See? Meta acquired the power of Gimard. So, ibig sabihin, si Gimard, pwede na natin siyang gamitin in battle. Okay? So, that is what I'm talking about. So, ipapakita ko rin sa inyo kung ano itsura ni Gimard. Okay? So, sige. Before we continue the story, so, pakita ko muna sa inyo kung anong itsura. So, we are summoning monster here. Yan. Begin. So, dito sa right side, meta, yun si Gimard. Burning attack. So, we will use Gimard against Gimard. Begin. Yan. Yan, sinasama niya si Gimard. Burning attack. So, malaking tulong siya, especially sa mga boss fight. So, yun. So, we are now allowed to use Zero Monsters to fight alongside us. So, since nakuha na natin si Gimard and then we complete the arts for the 3 moves and the 4 moves. So, continue tayo sa story. So, kausapin natin yung father natin. Kasi hindi na tayo makakapag-heal dahil meron na tayong Zero Monster sa Zero Monster sa arm. So, matatakot na si Nene. Hindi na tayo i-recover niyan. So, kung gusto nyo, sabi ko sa inyo, kung gusto nyo magpa-level, huwag nyo munang puntahan yung Genesis 3. Huwag nyo munang kunin si Meta para i-recover kayo ni Nene. Kasi pag kinuha nyo na, ito ang mangyayari. Ayan. See? Hindi na siya magre-recover. So, ang kausapin na natin dito, yung father mo. Yeah. What is that? That's a Rasero. So, yan. So, sabi niya, lahat daw ay magpunta sa Genesis 3. Yan, yung mga villagers. Heroes TV, Rim Elm is engulfed in the mist. You and the Rasero are the last hope. We entrust you with our lives. Magpe-pray daw. So sabi ni Meta, the power of prayers is strong. Now's the time, Heroes TV. Go to the Genesis 3.
So, punta natin si Master Tetsu dito. So, kita nyo, dinadrive away niya yung mga Gimard. Ayun. Okay. So, let's touch the Genesis 3. Awaken Genesis 3. Remember the instant the heavens and earth were born. Kiros TV, you too must pray. Good. Harder, pray harder. Push away the mist. Revive the Genesis 3. Open your mind. Pray hard. Oh! Meron tayong hindi nakuha. Yung libreng healing leaf. Well, anyway, okay lang naman yun. Kasi dun sa store kanina, pag kinausap mo siya, may makukuha kayong libreng 3 healing leaf. So, hindi natin siya nakuha kasi dumiretso na tayo kagad ng Genesis 3. Pero meron tayong makukuha ang item mamaya dun. Ayan. So, nawala na yung mist sa Rim Elm Village. Thank you. Thanks to Kiros TV and the people of Rim Elm, the Genesis 3 has been revived. The Genesis 3 has the power to drive away the mist and to make Arasaru like me stronger. The mist has left Rim Elm, but it covers the rest of the earth. Many Genesis 3s ready to be revived. Kiros TV, let us leave Rim Elm together to look for those Genesis 3s. Brother, don't worry, he's just in deep sleep. How peaceful he looks. So, yan. Nakakatulog siya. So, ito yung father ni May kanina, si Juno. Yung namatay. Yan. So from this point, sinasabi ni Arasaru Meta na kailangan yung libutin yung mundo para i-free yung world sa mist. So dito na tayo mag-start para lumabas ng Rim Elm. But before that, kailangan natin mag-prepare. So after this scenario, punta tayo dun sa item store, bibili tayo dun equipment niya. So yan, tinutulak nila sa dagat yung kabaong. Nakakatuwa lang yung animation, ano? Halatang very old na yung pagkakagawa, very old technology pa, no? Hindi siya kagaya ng mga bagong graphics ngayon ng laro. Sana i-remake tong larong to, no? Maganda siguro ang graphics nito pag nagawa siyang bago. So, Genesis 3 and Arasaru. So, we have pretty important things here in Rim Elm. Kiros TV, Rim Elm is safe thanks to you. You were truly courageous and I thank you again. However, okay, so ibig sabihin, buhay pa yung mother ni May, yung babaeng
kulay green ng buhok kanina. So, hihingi ng favor si village elder. If you have a pity on May, then rescue her mother. If you say yes, I'll tell you the rest of the story, will you? Siyempre, yes. So, hindi alam doon ni May na buhay pa ang kanyang mother na si Maya. So, nasa Byron Monastery siya for 10 years ago. So, yon, lost contact with her. And then, sana daw, nasusurvive pa yung Byron Monastery. So, yon, pinaparescue ni village elder yung nanay ni May na si Maya. Okay, then, keep this secret from me. So, fully grown na yung Genesis tree natin, as you can see, oh. So, ang laki na niya. Meron na siyang leaf. Kanina, wala. Okay. So, let's review. So, ayan. Status natin. Level 5 na ako. Skills, wala pa. Gimard, magic. Moves. So, ayan. Complete na natin yung 3 moves and 4 moves. Ayan. Okay. So, let's continue. So, ang gagawin ko ngayon, punta muna ako dito, outside the village. Kasi, meron pang hindi makukuha pa hindi ako lumabas dito. But from the meantime, ayan, tinawag ako ni May. So, I guess dito niya na ibibigay yung hunting clothes, armor, tsaka yung pendant kasi nirescue ko siya, pinuntahan ko siya dun sa bahay niya nung pinasok na nung Misk yung rim elm. Ayan. And then, May's pendant. So, ayan. So, what's the matter? Ano natin siya, are you alright? Okay. So, just for additional, puntahan lang natin siya ulit. Bilis manakbo, no? So, yes. Okay. So, punta na tayo sa world. Labas na tayo sa rim elm. Okay. Then, balik tayo ulit. So, this is the store what I'm talking about kanina. Kukunin natin yung point card. Ang purpose ng point card, ito yung card na pag bumili tayo sa mga stores, may ma-accumulate tayong points. So, ipapakita ko sa inyo kung paano mangyari yun. So, dito siya matatagpuan. Point card. Kasi kung pinuntahan ko siya dito na hindi ako lumabas ng rim elm, nakalock pa rin yung drawer na yan. Kaya ang ginawa ko muna, lumabas muna ako and then bumalik ako para makuha siya. And at the same time, bibili na tayo ng mga equipment dito sa baba. So, ayan. So, warrior seal. So, itong survival knife, may makukuha ko niyan kaya siguro hindi ko muna kukunin. Ito na lang. Add items. Ayun, see? May na-accumulate tayong 12 points pag bumili tayo sa store. Then, magagamit natin yung points na yun as damage sa kalaban. So, warrior boots, add to items. Meron na tayong 33 points. Okay? So, isuot natin yung mga binili natin equipment, pati yung binigay ni May. Punta tayo sa equip, Heroes TV. So, ayun, best equipment. So, meron tayong tatlo, warrior seal, hunter clothes, and warrior boots. Then, dito sa accessories, suot natin si May's pendant. Increase siya ng 10% HP. Okay. So, I guess we're set.
So, yan. Ngayon, ang pupuntahan naman natin ngayon is yung Hunter Spring. Okay? Actually, dito nga rin ako nagtataka. Sabi, ang world ay engulfed with the mist. Pero yung Hunter Spring, wala siyang mist. So, we will try to finish this game. So, ayan, oh, kita nyo, may armor na si Von. Yan, si Kiros TV, may armor na siya. So, let's try other moves. Left, right, left, left, down. Which is the combination of hyper elbow and power punch. Or hindi ko lang sure, baka nakagip na rin yung Hunter Spring ng power ng Genesis 3 from Rim Elm. Kaya parang wala masyado ditong mist. So, pasukin natin si Hunter Spring. So, ayan. Siyempre, sasabihin natin no. Meron tayong kasamang Raseru. Yan. So, si Lizan para siyang messenger ng Drake Kingdom. Parang inutusan yata siya ng hari ng Drake Kingdom na pumunta sa Rim Elm before na engulf ng mist yung Drake Kingdom. So, eto, another hack na naman. We have unlimited supply na ating HP and MP recovery. So, kung gusto nyo magpa-level up to level 6 or 7, up to 8 yan, pwede tayo dito sa labas, and then pag pulahan na yung buhay nyo, dito lang tayo mag-recover. So, let's check this treasure chest. So, healing leaf. So, dito may other instructions din dito and information. So, yan. Secrets of accessories. So, yan. Pwede kayong magbasa dito ng mga information. Yan yung arts. Yan. So, hindi ko na siya binabasa ha. Kasi, I do have an idea naman kung paano laro itong larong to. So, yan. Magic. Then, fighting. So, fighting, wala naman talagang, ano yan, secrets ng fighting. Pero yung paggamit ng spirit is increase ng defense during one turn only. So, yan. Ngayon, kausapin na natin si Lizan. Okay? So, tell me why you are grateful. So, ayan. I-request niya kay Kiros TV na i-rescue yung Drake Castle. So, I was heading to Rim Elm under King Drake's orders to warn them of the mist. So, inabutan siya ng mist and then naging zero monster daw siya. From what I hear, it is your deeds that enable me to become human again. That is why I'm grateful. Thank you so much. So, yun. Okay? With your powers, Castle to be saved. Will you help us? Yes. Thank you. Okay. So, yun. Nag-request na siya na i-save daw natin yung Drake Kingdom. So, ngayon, pwede na tayo pumunta sa Drake Castle. So, paano natin makikita yung Drake Castle? Let's press L1. So, yun, yung Hunter Spring. So, ito yung map ng world. This is the Rim Elm. So, I guess this is the Drake Castle. Itong nasa gitna. Okay? So, up lang tayo. North lang tayo.
So, difference ng monster. So, yan, nakita nyo lumilipad. Pag gumamit kayo ng moves na low, hindi siya tatamaan. So, kumuha lang tayo ng moves na walang low. So, ito. So, mapapansin nyo may low kasi okay lang yan dahil final art na ang susunod na moves niyan. So, we're just heading north hanggang sa ma-reach lang natin yung gate ng Drake Castle. May kalaban pa. So, dalawa na sila. Naku, nagnakaw. Gobo eh. So, yun ang una natin papatayin. Dahil pag yan, na tumakas, hindi mo na mare-recover yung ninakaw niya. Okay, recover the stolen healing leaf. Okay. So, since nandito na tayo sa harapan ng Drake Castle, let's save our game. So, pwede kang mag-save ng game sa world map. Pero pag nasa loob ka ng castle or dungeon, you must use memory statue para makapag-save ka ng game. So, halimbawa, nasa dungeon ka, kailangan mo makahanap ng memory statue para lang makapag-save ka ng laro mo. Kasi, pag hindi nag-save ka, hindi siya applicable pag nasa loob ka ng dungeon pag walang memory statue. So, okay guys. So, dito natin i-end ang video for today. So, thank you for watching again on my video. So, this is the second part ng ating video, which is the Legend of Ligaya game. So, again guys, please support me by following my page. Like and share my videos. Malaking tulong po ito. Let's grow our page po together. And then, I hope na nagustuhan niyo po ang aking video for today. So, maraming salamat po. Muli po, this is Kiros for Kiros TV. Have a great day and mga ka-gamers, happy playing!